Well mga kapopong, sa pagsikat ng araw sa Penghu Islands, hindi karaniwang tanawin ang sumalubong sa mga residente. Sa halip na tahimik na umaga, umalingaw-ngaw ang putok ng mga armas habang gumagalaw ang mga tangke, artillery at iba pang kagamitang pandigma ng Taiwan. Bahagi ito ng malawakang Hankwang military exercises, isang taunang pagsasanay na naglalayong subukin ang kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili sakaling sumiklab ang isang tunay na labanan. Ngayong taon, mas makatotohanan ang mga senaryong isinasagawa ng militar. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng ehersisyo ang simulasyon ng pagtatangkang paglapag ng mga puwersang Tsino sa baybayin ng Taiwan. Sa Penghu Islands, isinagawa ang live fire drill kung saan ginamit ang artillery at anti-aircraft weapons upang gayahin ang pagtugon sa isang papalapit na puwersang mananakop. Layunin ng operasyon na pigilan ang kalaban bago pa ito makapagtatag ng beachhead o permanenteng pwesto sa baybayin. Kasama rin sa operasyon ang Taiwan Coast Guard at iba pang military units. Sa pamamagitan ng magkakaugnay na depensa, sinusubukan ng Taiwan kung gaano kabilis makakakilos ang kanilang mga puwersa sakaling magkaroon ng aktual na amphibious assault. Mahalaga ang Penghu sa estratehiya ng Taiwan. Nasa gitna ito ng Taiwan Strait sa pagitan ng mainland China at pangunahing isla ng Taiwan. Dahil dito, maaaring maging mahalagang bahagi ang mga isla sa anumang posibleng military conflict sa rehiyon. Pero hindi lamang sa mga baybayin nakatuon ang paghahanda ng Taiwan. Sa ibang bahagi ng bansa, isinagawa rin ang mga civil defense at urban resilience drills. Sa Central Taiwan, isinagawa ang isang kakaibang simulation. Sadyang pinabagal ang mobile internet upang ipakita kung ano ang maaaring mangyari kung maapektuhan ang communication networks sa panahon ng isang digmaan o malawakang emergency. 12:30 ng hapon nang umalingaw-ngaw ang air raid sirens sa Miaoli, Taichung, Nantao, Changhua, Yunlin, Chiayi City at Chiayi County. Sa loob ng 30 minuto, hinikayat ang mga residente na pumunta sa mga shelter o manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ilang negosyo naman ang pansamantalang nagsara, pinatay ang mga ilaw at ibinaba ang kanilang mga shutter bilang bahagi ng simulasyon. Habang pinabagal ang mobile network, nanatiling gumagana ang mahahalagang serbisyo gaya ng voice calls, text messages, emergency calls at disaster alerts. Para sa ilan, maliit lamang ang naging epekto ng internet slowdown. Ngunit may mga residenteng nakaranas ng mabagal na pag-access sa websites at nahirapang magpadala ng mga larawan at iba pang files. At para sa mga awtoridad, mahalaga ang ganitong karanasan. Dahil sa isang aktual na conflict, hindi lamang mga military base ang maaaring maapektuhan. Maaari ring maging target ang communication networks, kuryente, transportasyon at iba pang infrastruktura na kailangan ng isang lipunan upang magpatuloy ang normal na operasyon. Kaya naman ang paghahanda ng Taiwan ay hindi na lamang nakasentro sa kanilang sandatahang lakas. Kasama na rito ang mga lokal na pamahalaan, emergency responders, pribadong negosyo, telecommunications companies at mismong mga ordinaryong mamamayan. Sinusubukan din ng Taiwan kung paano magagamit ang civilian resources, kabilang ang mga commercial trucks para sa transportasyon ng military equipment sakaling magkaroon ng problema sa normal na military logistics. Kasabay ng mga pagsasanay ang plano ng Taipei na dagdagan pa ang kanilang defense spending. Sinusuportahan ni President Lai Ching-te ang mas malaking pondo para sa depensa, habang patuloy na pinapalakas ng Taiwan ang kakayahan nitong humarap sa banta mula sa China. Gayunman, hindi nangangahulugan ang mga pagsasanay na may nalalapit ng pag-atake. Sa halip, ipinapakita nito kung paano naghahanda ang Taiwan sa posibilidad ng isang malawakang krisis. Mula sa live fire exercises sa Penghu hanggang sa air raid drills sa mga lungsod, sinusubukan ng Taiwan ang bawat bahagi ng kanilang response system. Dahil sa isang tunay na digmaan, hindi lamang lakas ng armas ang masusukat. Masusukat din kung gaano kahanda ang isang bansa na protektahan ang mga mamamayan nito, panatilihing bukas ang komunikasyon at ipagpatuloy ang operasyon ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan. Well mga kapupong, patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino si Alex Ayala sa kanyang mga natatanging tagumpay sa international tennis. Sa murang edad, napatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Gayunpaman, kasabay ng kanyang pag-angat sa pandaigdigang entablado ay ang pagharap niya sa mga kritisismo at pagdududa mula sa ilang netizens, most especially mga kapupong ng mga Chinese. Sa halip na maging hadlang ang mga ito,
Lalo lamang nitong ipinakita ang kanyang katatagan at ang matinding suporta ng mga Pilipino sa kanyang karera. Matapos talunin ni Alex Ayala ang Chinese tennis star na si Zheng Qinwen, naging usap-usapan sa social media ang isang komentong iniulat ng South China Morning Post. Isang Chinese fan ang nagsabing, "This makes no scientific sense. She isn't tall, isn't fast, lacks power, and comes from an obscure Asian island nation." Yes, mga kapupong sinabi ng Chinese na hindi daw matangkad si Alex. Hindi daw mabilis, mahina daw si Alex at nakatira sa isang bansang hindi naman popular o hindi sikat. Ipinahihiwatig ng naturang pahayag ang pagdududa sa kakayahan ni Alex Ayala dahil sa kanyang pangangatawan at pinagmulan. Bagamat opinyon lamang ito ng isang netizen, mabilis itong kumalat at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Hindi nagtagal ay ipinagtanggol si Alex Ayala ng kanyang mga taga-suporta, lalo na ng mga Pilipino. Marami ang nagpahayag na ang tennis ay hindi lamang nasusukat sa taas, lakas o laki ng katawan ng isang atleta. Para sa kanila, higit na mahalaga ang disiplina, wastong estratehiya, tibay ng pag-iisip at dedikasyon sa laro. Ipinunturin nila na maraming beses nang napatunayan ni Alex Ayala ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagwawagi laban sa mga mas matatangkad at mas mataas ang ranggo sa pandaigdigang tennis. Dahil dito, naging simbolo siya ng paninindigan na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang pisikal na anyo, kundi ang husay at pagsisikap. Samantala, inilahad sa ikalawang artikulo ng South China Morning Post ang mga salik na naging pundasyon ng tagumpay ni Alex Ayala. Ayon sa ulat, lumaki siya sa isang pamilyang may matibay na kaugnayan sa larangan ng sports. Mula pa lamang sa murang edad ay nahubog na ang kanyang disiplina, determinasyon at pagmamahal sa kompetisyon. Upang lalo pang mapaunlad ang kanyang talento, nagsanay siya sa Rafa Nadal Academy sa Spain kung saan hinasa hindi lamang ang kanyang teknik sa paglalaro, kundi maging ang kanyang mental na katatagan at profesionalismo. Inilarawan din sa artikulo ang kanyang pagkakaroon ng unstoppable spirit, isang katangiang nagbigay sa kanya ng kakayahang malampasan ang iba't ibang hamon sa kanyang karera. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay bilang isang profesional na atleta. Kinailangan niyang lumayo sa kanyang pamilya, magsakripisyo ng maraming taon at harapin ang matinding kompetisyon sa internasyonal na antas. Sa kabila nito, nanatili siyang nakatuon sa kanyang layunin na maitaguyod ang pangalan ng Pilipinas sa mundo ng tennis. Ang kanyang mga tagumpay ay nagbukas ng bagong yugto para sa Philippine tennis. Bilang kauna-unahang Filipina na nagwagi ng isang WTA singles title, nagbigay siya ng pag-asa sa maraming kabataang atleta na nangangarap ding makilala sa pandaigdigang entablado. Pinatunayan ni Alex Ayala na hindi hadlang ang pagiging mula sa isang bansang hindi tradisyonal na kinikilala bilang tennis powerhouse. Sa halip, ipinakita niyang sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tamang paghahanda ay maaaring maabot ang tagumpay sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Well, mga kapopong, ipinakikita na si Alex Ayala ay hindi lamang isang mahusay na manlalaro ng tennis, kundi isa ring huwaran ng katatagan, dedikasyon at pagpapakumbaba. Ang mga kritisismong ibinabato sa kanya ay hindi nakapagpahina sa kanyang loob. Sa halip, lalo lamang nitong ipinamalas ang kanyang kakayahang patunayan ang sarili sa loob ng court. Higit pa rito, ipinakita rin ng mga pangyayaring ito ang matatag na suporta ng mga Pilipino sa kanilang kababayan. Sa bawat panalong kanyang naitatala, hindi lamang niya itinataas ang kanyang sariling pangalan, kundi pati na rin ang bandila ng Pilipinas. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ng isang atleta ay hindi nasusukat sa tangkad, lakas ng katawan o bansang pinagmulan, kundi sa determinasyon, disiplina at pusong handang lumaban sa bawat hamon.